May mga kaibigan, si Ferdinand Marcos Sr., na mga loyal sa kanya. To the point na pag sinabi niyang tumalon ka sa building, ang isasagot ng loyalist, anong floor? Sinundo ma'am sa loob ng Villamor. Sinabi nga ninyo na hinarang, di ba? Prevented. Let me- Alin ba talaga? Let me clarify ma'am, hindi pa ako tapos ma'am eh. May Hindi. Iba-iba Okay, lang yung sinasabi mo eh. Ma'am, patapusin niyo ako kung pwede. Nag-aangas na, oh. Di ba? Kung pwede ma'am, Oh, okay lang. pwede ba? Kasi ma'am, meron tayong, I think the Angas, di ba? if you will allow me. Ha? Sir, if you will allow me. Sir, Yaw. Okay, sir. Kaya nga, but please. eto please. sir Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan ating pag-usapan. Hoy, April 11, araw ng Friday, birthday ko today. Pakibati na lang man dyan sa comment section. Happy birthday, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin abroad. Yung mga OFW na laging nanonood, nakatutok, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo at lagi kayong tumututok, nagkikinig. At higit sa lahat, sumusubaybay na rin. Maraming salamat po. At I'm very glad and proud na 45 years old na tayo ngayon. At maraming salamat sa Panginoon sa taas dahil hindi naman ako nakakaraos-raos naman. Hindi naman mayaman na mayaman at hindi naman din mahirap na mahirap. So nasa middle tayo ng ating ng sahod. Okay naman, nakakabuhay naman ng pamilya. Maraming salamat. Thank you sa lahat Maraming salamat. Isang like and share naman sa video natin dahil medyo bumababa yung views natin. At paki-double check para doon sa mga bagong pasok saka sa mga matatagal na. Paki-double check kung nakasubscribe kayo. At baka hindi pa, paki-click na lang yung subscribe button. Sa tabi niyan, merong bell icon. Paki-click yung bell tapos paki-click yung all na lalabas. Kasi maraming nagko-comment. May mga nagko-comment pa rin na bakit ngayon lang daw ako nag-upload, bakit nasan daw ako galing, ang tagal daw. Araw-araw naman ako nag-upload. Yung pala, nakasubscribe nga sila pero hindi naman sila naka-click yung bell icon kaya hindi sila nanonotify. So, yun yung dahilan. Okay? Shoutout natin yung mga members natin. Milagros Chan, Ma'am Milagros, thank you po. Franklin Poro, Glorna Tubera, Lorena Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manix Sangko, pati rin si JU Production. Maraming salamat po. Mga kayon, regalo nyo na lang sa akin to. Itong When Tito Talks, ito yung we're talking about anything under the sun. Regalo nyo na lang sa akin to. Okay lang ba lahat ng makakapanood nito? Sana makipaki-subscribe na lang itong When Tito Talks. Wala pang 100 dyan. Kakaumpisa ko pa lang. Diyan, pag-uusapan natin anything under the sun podcast. Tapos pagka mahilig kayo sa food, mga Filipino food, street food, eto, Tito Jom, Tito ng ina mo. Yan ang natin. Sa 42 na yan, paabutin natin ng 100 para makakuha din ako ng silver play button. Maraming salamat. When Tito Talks at saka Tito Jom, Tito ng ina mo. Okay, game. Pag-usapan na natin to. Excited na ako. Yung mga nakapanood, I'm sure napanood nyo na yung hearing kahapon ni Senator Amy, Committee on Foreign Relations. Napanood nyo na yan at malamang nag-init din ang ulo nyo, di ba? Nag-init din ang ulo nyo sa sobrang haba, 7 hours ata yun eh. Ako din, uminit din ang ulo ko pero pag-usapan natin today dahil naniniwala ang inyong lingkod na ito yung mga dapat natin pakialaman, posesan, pag-usapan ng sa ganon, mas maintindihan natin dahil we all know na talagang magulo talaga ang gobyerno ng Pilipinas ngayon at hindi natin alam kung saan ito patungo, di ba? Kaya ito, we try to fix everything dahil galing doon sa mga consolidated videos natin and we try to understand kung ano ba talaga yung mga naliligaw ng landas, sino ba yung mga talagang corrupt at sino yung mga talagang gusto natin pananatiin sa pwesto. Okay? May kukwento lang muna ako. Tanda ko. Related to doon sa papanoorin natin pero pahigop lang muna ng kape. Dati kasi, siguro nung college ako, o siguro mga sometime in my 20s, mahilig kasi ako magbasa. Ayan, yung mga libro ko, mahilig ako magbasa.
Yan. Kakapal talaga ang mga libro ko. Mahilig ako magbasa. Mahilig din ako manood ng mga documentary, yung mga National Geographic, yung mga alien. Mahilig ako dyan. Nabawasan lang nung nag-asawa na ako dahil busy na. Iba na yung priority. Mahilig ako magbasa. Tanda ko, meron ako napanood about kay Ferdinand Marcos Sr. May ini-interview na isang lalaki. Ang sinasabi niya na yung mga loyal, mga kaibigan talaga ni Ferdinand Marcos Sr. Talagang mga loyal sa kanya. To the point. Ops, disclaimer, hindi ko na kasi makita yung video na to. Matagal na panahon na. It's a very long time ago. Hindi pa ako vlogger. Hindi ko naman na-save. Malay ko ba naman na itatakel natin ngayon. So, napanood ko, hindi ko na makita. Hinahanap ko kanina eh. Siguro more than, ano ba ako? Mag-6 years na ako sa vlogging. Siguro mga 10 to 15 o to 20 years ago. Napanood ko to. Yan na to. Merong isang ini-interview niya yung about doon kay Ferdinand Marcos Jr. Nasasalita siya. Hindi ko na matandaan kung sino o kung saan ko napanood. Basta ang sinabi niya, may mga kaibigan si Ferdinand Marcos Sr. na mga loyal sa kanya. To the point na pag sinabi niyang tumalon ka sa building, ang isasagot ng loyalist, anong floor? Parang ganun niya hinalin tulad eh. Para ganun niya hinalin tulad yung pagka-loyal nung tao na yung kay Ferdinand Marcos Sr. Ulitin ko hindi ko na matandaan kung saan ko napanood. Basta napanood ko siya. Paki-comment, baka kayo napanood nyo, yung mga mahilig manood. Alam ko, baka meron nakapanood sa inyo, basta ganun yung sinabi niya. Paki-comment tulungan nyo ako kasi hindi ko na matandaan. Hindi pa ako vlogger. Basta alam ko lang mahilig ako manood ng mga ganun-ganun, yung mga assassination ni Ninoy Aquino, yung mga ganun. Mahilig na ako manood yan. So ganun niya hinalin tulad yung pagka-loyal kay Ferdinand Marcos Sr. Then kahapon, napanood natin yung foreign relation, yung kung saan chairperson si Senator Amy Marcos. Bakit ko naikwento? Kasi nakikita ko rin yung alam niya, nagigets niya, nakikita ko rin yung pagka-loyal. Napanood ko. Talagang, alam mo yun, talagang kahit na anong gipit nila Senator Peter Cayetano, nila Amy Marcos, nila Bato, na kung ano talaga yung mga ipilit itanong, talagang they will stand no? They will stand, ewan ko kung ano basta ang firm nila. In short, ang firm nila. Naisip ko tuloy yung mga loyal noon kaya Ferdinand Marcos Sr. Pwede rin di ba? Nagigets niya ako. Gets niya yan. Pwede rin di ba? Kaya napapatanong na lang ako no. Totoo, ganun pala talaga no. Na pagka-loyal. When you say, kasi bakit niya maihahalin tulad sa ganung paraan na tumalong ka nga sa building? Yes, sir. Anong floor? Di ba? Meron palang ganon. Sorry hindi ko hindi ko mapapatunayan tong video na to kasi hindi ko na-save, hindi ko alam, hindi naman ako vlogger pa noong time na yon. So, hindi ko naman kailangan ko pala yung document attachment na yon, di ba? Para ma-approve ko lang sa'yo. Pero baka may nakapanood sa inyo, paki-comment. So, kung ganun yung history, pwede naman pala maulit ngayon, di ba? Hindi ko alam na meron palang pagka-loyal na ganun, na to the point na even your own life na pwede mong ibigay doon sa tao, di ba? Panoorin natin to, Committee on Foreign Relation. Medyo, ito yung part na, mahaba kasi yan, di ba? Inumit ko na muna yung iba. Ito yung part na kung saan mainit na si Torre dun sa kay Peter Cayetano, kay Bato, kay Senator Amy. Ito lang yung part na yun. Panoorin natin. But I have one more question, and ma'am, payagan nyo itulay ko rin to kay General Torre. Sir, pakinggan nyo yung question ko kay Ambassador kasi baka may link to sa isang tanong ko sa inyo. Ambassador, if you go one by one sa questions, it seems to me the ICC wants to make sure na nasunod yung due process at saka human rights ng akusado at ng inaresto. In your view, meron po bang violation ng batas sa pag-arrest or pag-detain ni former President Duterte? Wala po. So wala. Opo. So wala. And you know our law, so walang violation. Opo. Okay. How about you, General Torre? May violation ho ba sa arrest or detention ni former President Duterte? No, sir.
No, wala. Categorical wala tayong violate na law. No, sir. Okay. Can I read to you Republic Act 7438? An act defining certain rights of person arrested and detained under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officer and providing penalties for violation thereof. Section F, any person arrested or detained, or arrested, detained, or under custodial investigation shall be allowed visits by or conference with any member of the immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Ang sabi nyo, hindi, may dala kayong doctor na colonel. Tama po ba? That's one part, sir. Yes, so Pero- you did not allow him to bring in his own doctor. There's another video that will show that he has his doctors from the Cardinal Santos. Yes, sir. and he was saying kulang yon kasi ano pa sila, di ba? Yung iba pang doctors, pero hindi na pinayagan. There's videos from outside, yung ibang gamit, etc. Correct, sir? So, you can answer. Hindi to yes or no. So, to your point, did you allow all of his doctors in or no? Sir, we have substantial doctor. I think we have complied with 7438, sir. Okay, it doesn't say here substantial. We It have says complied with here... 7438, sir. No, sir. Ang sabi kasi dito, his choice. Hindi nyo choice. Hindi nyo choice i-limit yung doctors niya. Ang sabi nyo, substantial. So, I will clarify. Were there doctors that he requested you did not allow in? Yes I was or not no? aware of that, sir. Okay. You're not aware kung meron pinapasok o wala. Kung meron siyang ibang Okay. additional doctor, But sir. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Napanood ko rin yan. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Ang penalty nito ay 4 na taon ata na kulong. Penalty clause. Any arresting public officer, employee, or any investigator who fails to inform any person arrested, detained, or under custodial investigation of his right to remain silent and to have competent Yan, penalty medyo of sabit si not Torre less than dyan. 8 years. Ito, sa letter B, any person who obstructs or prevents Yan ah. any of his lawyers, any member of his family, Mm. or person arrested, detained, ayan, medical doctor or priest of his choice 4 years. So, sir, you prevented VP Sara from entering. At the outset, sir, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na ito para maklarify yan, sir. Dahil nung first hearing natin, sir, ay palagay ko na-explain na lahat yan, sir. At nagkaroon ng napakaraming mga... Nung first hearing, sir, ang pinag-usapan kasi doon na lawyer, ako, upon looking at the Constitution, kaming mga senador, we cannot appear before the court, but we can practice. Pero ang presidente, vice president cannot practice. So, kasama na ako doon at yung ibang nagsabing abogada. Pero, nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them from Yun. visiting. Ah. And nakita ko yung video, but sabi nyo nga, may kompleto kayong video, that's why I'm asking you, baka naman pinapasok nyo nang hindi ko alam. Sabi mo, 2-star, sir, ako na. Ako nagdesisyon nito, sir. I don't know if you use the word ako mananagot. So, simple lang question ko, did you prevent VP Sara from seeing her father? Yes or no? Can I expound on this, sir, before I answer the yes, Yes, or go no, ahead. sir? Thank you, sir. Kaya ako nagpapasalamat, sir, na ma-expound yan, sir. Dahil after the first hearing, medyo marami-rami ang lumabas, sir, ng mga misinformation regarding that matter, sir. Yes, sir, I did I did deny the request of President Duterte for him to allow VP Sara to enter, sir. Kasi nga naman, sir, mag-aalas 10 na yun, sir. And that is already around 12 hours after we first Alas got 10 him daw, into ah. custody. The VP has all the chances to be with the President earlier that day. We are expecting her. Actually, sir, mga alas 3 pa lang, may information na darating siya. And kung gusto talaga nilang pumasok, sir, pwede naman, sir, eh. Kasi Hinadlangan mo nga eh, di Ma'am, ba? sinundo, Parang ma'am, sa loob ng Sinabi Villamor. nga ninyo na hinarang, di ba?
Sabi Yes, niyo, ma'am. Ito, kasi mama. gabi na, I matagal did. na. I did, ma'am. I did really prevent that from the VP. I told the president that she can visit her on the detention cell in Hague. Sabi ko kung gusto niya talaga. Pero Sabi kasi mo nga naman, makapasok, pero ma'am, sa kabilang sandali, ma'am. dako Let sinabi me- mo you prevented let her. me- Alin ba talaga? let me clarify, ma'am. Hindi pa ako tapos, ma'am. Eh. Mm. May gusto. Iba-iba Okay, lang ah. yung sinasabi mo eh. Ma'am, patapusin niyo ako kung pwede. Nag-aangas na, oh. Di ba? Kung pwede, ma'am. Oh, Okay lang. pwede ba? Kasi ma'am, meron tayong, I think the Angas, di ba? if you will allow me. Ha? Sir, if you will allow me. Sir, Yaw. Okay, sir. Kaya nga, but please. eto please. sir Pipigil na si Kita may After reaction all ni this being said Bato. and done, yung sasakyan ni Hanilet, sir, and 5 other vehicles, nakapasok at sinundo sila, sir. Ang eroplano nasa bukas pang pintuan, sir. So, yan, sir, ang isang Yan na. Di makasagot, oh. tumayong balahibo ko nun, sir, noong panahon na nakita ko, naku, andyan yata si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Kasi sinusundo na, sir, si Hanilet at saka si Kitty, sir, ng kanilang mga sasakyan, together with the other entourage. Bakit nila sumabay dun, sir, sa tarmac? Bukas pa naman, sir, ang pintuan. Alam mo, Madam Chair, Sir, Nick, Sir. you That's a new ibig mong information, sabihin sir. kung pwede pumasok yung si Ma'am Hanilit at saka si Kitty, gusto mo ring sabay-sabay na sila. Sir, ganito. Hindi ko dinideny na pinrevent ko si VP Sara na pumasok based on the request of the president, the former president. Okay, The reason for that, you prevented VP Sara from entering. yes, ma'am. Okay. Because the reason for that is that 12 hours na ang nakalipas at tapos na ang lahat ng mga delaying tactics. Nick, I cannot allow that. And Madam otherwise, Chair, Nick, magiging magulo pa ang situation, Nag-expire sir. pala yung karapatan. may expiration date pala yung karapatan ng anak na bumisita sa kanyang tatay. Di ba? So we do believe, ako sir personally, that's my call at that time because I'm operating on the premise na ang it's your aking call. mission. So it's your call to Yes, violate sir. the law. Yes, It's your call to violate the law. Dahil nakalagay sa batas, binasa ni Senator Alan Cayetano na bawal na pigilan yung anak na bumisita. So it's your call to violate the law. hindi sa ganong context, sir. Oo. Anong konteksto? Anong Kasasabi konteksto mo mo? lang, talagang hinadlangan mo yung pagpasok eh. Yan na. Mag-aangas Mr. na yan. President, I won't belabor the point kasi sinagot nyo naman, sir, yung tanong ko. Kasi nga, going back to Ambassador Lacanilao, that's a violation of the law. If you look at the law, it says arrested, detained, and custodial investigation. Kung arrested lang to, baka may lusot, 12 hours, 6 hours, matagal na. Pero ang nakalagay sa law kasi, you cannot deny pag arrested, detained, and Yes. custodial investigation. No if, no buts tong batas na to because nga certified him fit to travel, fit of the doubt. Kasi I'm not an eyewitness, I didn't see and even if I'm not an eyewitness, I didn't view the video, no? So, dun sa nakita ko kasi, you were denying, di ba sabi niyo, sir, eventually pinapasok niyo rin doktor niya. So, nung una, sa video nakita ko, ay, hindi pa kasi niyo nasasubmit yung buong video, kaya hindi pa namin nare-review, no? That's why I'm giving you the benefit of the doubt. Kasi I'm not an eyewitness, I didn't see and even if I'm not an eyewitness, I didn't view the video, no? So dun sa nakita ko kasi, you were denying, the president was saying, you have to make sure I'm fit to travel, and then sabi niya, doktor ko, ang sabi niyo, may doktor na dito, it was a police or military colonel. So eventually, you let in some of his doctors, correct, sir? Yeah. Did they certify that he was fit to travel? I believe, sir, on that argument, we can already No, take... it's not an argument. I was just Sir, asking. okay, sir. Did Sir- they certify that he was fit to travel or hindi sila tinanong were they fit to travel? It's Iba a yung part of the asal, no? procedure Iba yung for the asal. doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not that, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, ang mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng government doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. Hindi mo pwede basta't i-replace ng government doctor
so like now, no? If anyone here biglang nag-faint at sinabing hindi na siya pwedeng mag-appear dito, we have a Senate doctor. But if it's the doctor of the witness who tells us, we cannot immediately judge on the two. Kasi even dito po sa surrender, may mga tanong about being fit to travel eh. Na ang nakalagay nga and even yung baka mapahamak yung kapitan. Yes. Kasi kung titignan niyo po yung yung Yes. pinirmahan ng kapitan, sa pinirmahan niya po may nakalagay doon Saan 'yan? Yes, Senator Cayetano, kung pwede lang i-clarify, anyway, ang nangyari, si Kitty, sinabi talaga na hindi pinapasok yung doktor. Hindi At talaga. sinabi ni Dr. Rosa Alensi. May video rin si Kitty ata eh. Ang dating Pangulo, napakataas na ng kanyang Blood sugar. kanyang diabetes, umabot ng 328. He needs to be admitted directly to a hospital. Nagkaroon ng diskusyon doon sa Villamor, pinatawag yata nung isang Colonel Dr. Donald Palma, cardiologist, na hindi siya nasa kalagayan na magbiyahe ng mahaba, pero pinirmahan ni Dr. Colonel Jonathan Rico, isa na namang Armed Forces Doctor, Commanding Officer ng Air Force, na pwede siyang bumiyahe. So, ibig sabihin, maliwanag na ang pumirma ng Certification of Fit to Travel ay hindi kanyang doktor na hindi pinapasok, kundi doktor ng AFP. Correct ba ho ang pagkakwento ni Madam Chair. Chairperson? No, Senator Go, just before ito yung dahilan kung ba't ko tinatanong Sabi nga ni SOJ sub judice meron na request, may petition for writ of habeas corpus. Ang aking concern ngayon, kasi ang bata, ang ginagaya, hindi yung salita natin, yung gawa. Yes. And I think ganun din sa batang pulis, batang militar, batang tanod, batang NBI. They're watching now. So what if someone was arrested in Tawi-Tawi? Yes. Can he be visited by his family anytime? And can his doctor, they say, hindi mo pwede ilipad ng Manila yan? That's Grabe, why I'm no? asking all of this. Because according to Ambassador Marcos, Lacanilaw, walang violation. Sabi niyo, walang violation. Pero apparent dito. No? So I just want to put that on record. Sana malinaw natin yan. Kasi may police, meron din po kayong, di ba, revised PNP operation procedure. Pati doon, pareho nung batas pero parang hindi nasunod. So I submit to you and to Senator Bongo. Thank you for waiting. Thank you, Senator Cayetano. Ambassador Lacanlilaw, babalikan ko lang yung pinirmahan ninyo. Andito na sinabi ninyo, kahit nagkakadiskusyon na tungkol sa diabetes ni Presidente Duterte at yung kanyang kalagayan, pinirmahan ninyo that you don't know if he's fit to travel or not. Bakit pinagbiyahe yan kung hindi ka sigurado? Ma'am, first of all, kasi hindi po ako nasa medical field, hindi ako ang doktor. Kaya Pero hindi ko- pinirmahan mo rin na hiniling niya na dalhin siya sa ospital kaagad kasi masama na ang pakiramdam. Ma'am, kasi hindi po niya, that time, Yan na. nag-request ho si former ES Medialdea na i-inform ko, paglapag namin sa Hague, ang ICC na mabigyan si former president ng medical assistance. Sabi niya, baka hindi ka pakinggan. Sabi ko, kakausapin ko po. Kaya ho, nag-request ho ako that time, paglapag namin, kinausap ko po So kaagad. hindi totoo na hindi mo alam. Alin Alam po? mo na may problema. Hindi po. Kasi po, yun po yung request. Wala po ko alam kung may yung, kasi hindi naman po ko yung doktor. Hindi ko naman sinasabi na doktor ka, ambassador ka, sinabi mo kanina. Pero ang Bobo, eh, no? pinirmahan mo If I may- rito, Si you do not know. Isen Bongo. Paano you don't know, nagkakagulo na tungkol sa doktor? Hindi po. Yun nga po. Nag-request lang po si former ES Medialdea na ambassador, mag-request tayo sa ICC para mabigyan ng medical assistance si former president. Pero hindi po namin pinag-usapan kung ano po yung kalagayan na mataas po ang kanyang sugar o mataas ang kanyang... Hindi, humihingi na nga na direktang dalhin sa ospital. Tanungin natin si Senator Bongo. Yan, Kanina yan, pa yan. nagtataas ng kamay, sorry. Ako po magtatanong. To Ambassador Marcos Lacanilaw. Marcos. Totoo ba na pagdating doon sa The Hague,
sinakay siya sa stretcher, siya na lang mag-isa? Yes or no? Opo, opo. O siya na niya lang sinamahan? mag-isa. Hindi po kami inalaw ho ng ICC. Paano yung mga medisina niya? At yun pong kanyang personal nurse together with the PNP doctor, nakipag-coordinate ho sa doktor ng Hindi sila ICC and pinababa? binigay ho yung... Yes or no? Ano po yun? Hindi sila pinababa? Hindi po, hindi po. Yan na. Wala siyang kasama binaba? Wala po, siya lang po. Grabe, di ba? Isa. Opo, opo. Mag-isa lang si Alam tatay. niyo ba marami siyang medisina, 27 yan araw-araw? Kung ano yung pinainom Hindi, sa hindi kanya nila alam. Hanggang ngayon po, hindi pa rin pinapainom sa kanya kahit pinagdalawang beses na pinadalahan siya mula sa Pilipinas. Hindi pinapapasok. Dahil gusto nila sila ang maggamot. E paano na lang po kung hindi hiyang o hindi naayon sa kanyang karamdaman? Yung nasa Merong ganong gamot. Villamor pa lang po, Minsan depende sa si brand. dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for check-up po, March 12. Andiyan dyan po yung nurse niya. Monthly po yan. December, January, February, March. Buwan-buwan po yung kanyang medical procedure. 80 years old na po yan. Buwan-buwan, ako mismo sinasamahan ko. At yung gamot niya, buwan-buwan, ako rin po nagpapadala. May karamdaman na po si Tatay Digong. Alam niyo po, ganitong totoong kwento. Para alam niyo lang po yung totoo. Nung dumating si dating Pangulong Duterte, andyan dyan po yung tatlong doktor niya. Harap ko po si Chief PNP Marbil. Tinanong ko po, Sir, saan niyo ba dadalhin? Kasi dito yung mga doktor. Sabi niyo, dadalhin po sa kampo sa 250. Kaya tinanong ko po si yung spokesperson na hindi nagsasabi ng totoo. Tinanong ko saan dadalhin. Hindi niya ako sinagot, tinilikuran niya ako. Sumunod po kami. Nung sumunod kami, hindi na po ako pinapasok. That was 10 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Meron pong sumundo sa amin. Sumakay ako sa sasakyan ni Ma'am Hanilet. Pagbaba sa gate, binababa po ako. That was 3 o'clock pa lang po. Binababa po ako. Hindi po ako pinapasok. Respeto lang naman ang hinihingi ko. Yan. Just for the record. Sino ho bang pumigil nito? Bakit kaya hindi kami pinapasok? Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok si VP Sara nung gabi. Paano papasok? Eh, sarado na yung gate. As in, sarado. Lahat po ng gate sa kampo, sarado na po. Nung sinubukan ko pong pumasok, nagpaalam po kami. Pinababa po ako. Kahit nakasakay na po ako sa sasakyan. Nakiusap na lang po ako papasukin yung mga doktor. Yung 3 doktor po. It took you about 3 hours, 4 hours pa po. After his arrival, bago pinapasok yung doktor. Yung oxygen niya nandoon, yung ambulansya po nandoon. Inantay muna about 3 to 4 hours. Or even 5 hours bago pinapasok po yung ambulansya. Pati yung doktor niya. Doon pa po nalaman na mataas 300 plus po ang kanyang blood sugar. Uy, mataas yan ha, 300. With that findings, kung talagang chinek up ng doktor ninyo ng maayos, he is not fit to fly. Delikado He yun. is not fit to fly. Due for check-up na po siya and admission po, March 12. You may check with his hospital sa Cardinal Santos. Naka-reserve na po yun. A week before pa po. Hindi naman magsisinungaling yung hospital. Yan na po. Yung gusto lang natin malaman dito, yung katotohanan lamang po. The truth. The truth. General? Kung ano lang po yung totoo. Salamat po. General, tama ba yung sinasabi ni Senator Bongo na 3 oras nang nag-iintay yung sariling doktor ni dating Pangulo at hindi pinapapasok ng pagkahaba-habang panahon samantalang may sakit yung kanyang pasyente? There was a doctor from Cardinal Santos, ma'am, babae. At nag-request pa nga yun nung... 3 oras bang nag-intay? Nag-request pa ng... Diyan na ba si Day? na magpapasok ng ECG, ma'am.
Pero 3 oras naghintay? 3 to 4 hours po bago pinapasok ang doktor at yung ambulansya. Di ba? Corner na Ginawa no? na pong installment yung pagpapasok ninyo. Una, papasukin muna yung isang doktor. Pinapasok na naman yung isang doktor. Finally po, kailangan pumasok yung ambulansya, yung ECG mismo, pati yung oxygen. Anuhin mo naman yung doktor, wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen. Tingnan niyo po yung records niyo, ano oras nakapasok. 10 a.m. yung arrival, kapasok yung doktor, mga alas 2 na po, siguro alas 3. It took 4 hours. Pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito, huwag na natin iikot pa. The truth lang po. Yeah. Stop na natin dito. Dito na corner na sila eh. Di ba? Na-corner na. Talaga nagkanda-utal. Alam naman natin yan, hindi naman tayo pinanganak kahapon. The moment na magkanda-utal talaga, it only means lang na iniisip mo yung sasabihin mo. Kasi nga, nagdadahilan ka na siguro, di ba? Kasi nga, alam mo yun, di ba, pag totoo kasi ang tao, kaya niya ikwento eh, kahit balibalik ta rin niya, kahit natetense pa siya, kahit balibalik ta rin yung tanong, kaya niya sagutin in a straight, di ba? Kasi balik ta rin man yung tanong, yun pa rin naman yung isasagot mo eh. Kasi yun lang yung talagang alam mong totoo. Di ba? Sila, di natin alam, di ba? Kaya nga ako nagpapasalamat din ako eh. Hindi ko kinakampihan si Senator Amy. Nagpapasalamat din ako kasi kung hindi dahil kay Senator Amy, hindi natin maririnig to eh. Hindi natin malalaman at hindi natin makikita kung ano talaga yung totoong nangyari. Ang magiging basehan lang natin, yung napapanood natin. Yung napapanood natin, kanya-kanyang video yan. May video si Kitty Duterte, may video, may body cam sila General Torre, may mga iba't ibang video yung mga iba doon. So yun lang yung may iriring at hindi natin maiintindihan. Kaya nga, merong bumabatikos kasi kay Senator Amy. Again, hindi ko kinakampihan si Senator Amy. Ang pinapasalamatan ko lang kay Senator Amy, kung hindi niya binubuo to, regardless man kung ano yung intensyon niya, kakampihan niya si Duterte o pang sariling interest lang, at least ngayon, nalalaman natin, nakikita natin, napapanood natin, nalalaman natin yung istorya. Kasi kumbaga, puzzle of pieces pa eh. Diba, inuunti-unti natin buo. Kaya salamat na rin kay Senator Amy. Kung naman yung intensyon ni Senator Amy, sana katotohanan lang at ayon sa batas. Kasi talagang sobra na eh. Lagi ko nga sinabi, nakakawala ng respeto na yung pangyayari. Kasi talagang wala parang ayaw mo, mahirap maging Pilipino, ayaw mo na sabihin na Pilipino ka. Dahil sa nangyayari, pinagchichismisan na tayo na ibang bansa. Nakakapanood nga ako sa ibang bansa ng mga mainstream media. Ang binabalita, Pilipinas eh. Di ba? Hindi naman lingit sa kaalaman natin yan. Di ba? Kaya nga nakakapagod sana. Sa May 12, alam nyo na, personal na hiling ko. Kung hindi naman, syempre may sarili naman kayong desisyon. Pero I think, ito kasi yung PDP laban, ang unang step natin. Kumbaga, unang step natin para papunta sa gera. Di ba? Naiintindihan niyan yung mga viewers ko. Doon sa mga bagong pasok na naguguluhan pa, yung mga wala pang pakialam sa gobyerno natin, yung hindi pa aware sa nangyayari sa Pilipinas. So, ito na po. Nakalatag naman po dyan sa mga videos natin. Yung tagline ko na tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan. Yung pa din naman yun eh. Yun nga lang talagang meron lang ako talagang mga sinusuportahan sa lokal, sa nasyonal, yung PDP laban. Kasi itong mga to, may mga resibo na. Alam ko na talagang tutulungan nila na tayo na makaahon sa kahirapan at itong mga to, PDP laban, sa itong nasa lokal, talagang kahit papano, ang unang priority nito, taong bayan. Hindi yung mga kaalyado nila. Hindi yung posisyon nila, hindi yung title nila. At least, ito, alam natin na talagang kahit papano makakatulong na makapagbigay ng ginhawa sa taong bayan, sa Manileño, sa Caloocan, di ba? Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan. Ito ang issue ng bayan, ating pag-usapan. God bless po.